Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na pumirma sila ng kasunduan kasama ang Megaworld Corporation para sa 817.5 milyong Information Technology o IT Park, Arcovia City sa Ugong, Pasig City. Ang registration agreement ay pinirmahan ni PEZA Director General Tereso Panga at Megaworld Executive Vice President Kevin Tan. Ayon kay Panga, sa pagtatalaga ng mga panibagong eco-zone ay makakapag-host na ito ng mga global players sa industriya ng IT Business Process Management o IT-BPM na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipinong trabahador. Ang project registration ng Megaworld kasama ang PEZA ay kasunod ng pagpirma ng Proclamation No. 512 noong Abril na nagtatalaga sa mga lupa sa Ugong, Pasig City bilang IT Park. Ayon sa PEZA, ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagtalaga ng 13 eco-zones na may investment na umaabot sa 4.86 na bilyong piso. Umaasa naman ang PEZA Chief na dumami ang mga nagnenegosyo sa sektor ng real estate development ang sumunod sa pangunguna ng Megaworld na magtayo o palawigin ang kanilang negosyo sa Ecozone program ng gobyerno. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI na ang DALI Everyday Grocery ay sumusunod sa Suggested Retail Price o SRP at Price Tag Law kasunod ng kanilang inspeksyon. Sa larangan ng presyo ng produkto, binigyan diin ng DTI na lahat ng 82 branch ng DALI ay binantayan ng ahensya at nakita na sumusunod sila sa SRP at Price Tag Law nung ininspeksyon nila ito mula Enero hanggang Abril ng taong kasalukuyan. Inilabas ng DTI ang pahayag para bulaanan ang mga reklamo ng Consumer Rights Group na Malayang Consumer na pinangungunahan ni spokesperson Attorney Simon Antonio Salinas noong Mayo 20 na umano'y potensyal na panlilinlang o hindi patas na negosyo sa mga DALI store. Sinabi ng DTI na pagpapatuloy nila ang pagbabantay sa mga aktibidad ng DALI pagkatapos makatanggap ng reklamo mula sa Consumer Rights Group ukol naman sa sanidad at depektibong timbangan sa kanilang mga store. Binigyan diin ng DTI na palagi nilang iniimbestigahan ang reklamo bilang parte ng kanilang mandato na protektahan ang mga consumer bilang pagsunod sa Republic Act o RA No. 7581 o ang Price Act. Dagdag ng ahensya, naipasa na nila ang reklamo sa Department of the Interior and Local Government o DILG para magsagawa sila ng sarili nilang inspeksyon kung tumatalima ang mga store sa sanitary regulations at issue sa depektibong timbangan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inulat ng lottery firm na Pacific Online Systems Corporation na nakatanggap sila ng abiso mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na sila ang kaisa-isang bidder para sa 5-year lease ng e-lotto platform. Sinabi ng korporasyon na nakasaad sa abiso na dineklara ng PCSO Special Bids and Awards Committee o PCSO SBAC na ang bid ng Pacific Online ay ang single calculated bid for the procurement of 5 years lease for web-based application betting platform o e-lotto. Ayon sa Pacific Online, ang bid na ibinigay ng korporasyon ay dadaan sa post-qualification review ng PCSO SBAC.
Kung walaan niyang issue ay inaasahan na ibibigay ng PCSO SBAC ang Notice of Award. Ang Lottery Equipment Lease Agreement sa pagitan ng Pacific Online at ng PCSO ay napaso na noong Oktubre 1, 2023. Bilang kapalit, sinimulan ng Pinoy Lotto ang operasyon sa buong bansa sa pag-supply ng mga lottery equipment sa PCSO. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.